Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. No? PCG muling idiniin ang karapatan ng bansa sa namataang CCG o Chinese Coast Guard vessel sa EEZ ng Pilipinas mga tol. No? At 200 milyong halaga ng mga isda ang nasabat ng Bureau of Custom na mula daw po sa China at higit 10 Chinese na nahuli po mga tol. May mga kaso po pala dito sa China, no? Huli kayo ngayon, no? Idali kayo. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ng mga balita na yan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At kagaya po ng dati, akin po sanang hinihiling ang inyong suporta. 1 view, 1 like po sana sa ating video. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, abay, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Alright, so huwag na natin patagalin, ating alamin at pag-usapan ang mga balitang ito. Let's go! To China Coast Guard Vessel 3301. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 103 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. To China Coast Guard Vessel 3... Grabe no, tigas ng mukha, hindi sumasagot. Eto mga tol, makikita natin sa video na to na kung saan pinapalayas po ng ating PCG ang barko ng Chinese Coast Guard. No, diyan po sa malapit sa Zambales po ba to, no? At talaga namang grabe ang ginagawa na to ng Chinese Coast Guard at sobrang lapit po, no? Diyan sa ating Zambales area na yan. Ganyan po kakapal ang kanilang mga mukha. Sayang lang, no? Sana pwede nating sampahan to mga barko na to ng China, ng mga barko ng Chinese Coast Guard na to para hulihin yung mga yan, itaboy at palayasin sa loob ng ating EEZ. Ipakita natin yung tapang, no? At tikas ng Philippine Coast Guard pagdating po sa mga ganyang usapin, no? Pinapakita lang natin, no, yung ating sovereign rights. Diyan po sa mga Chinese na yan, diyan po sa mga insekto na yan. 301. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 103 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Mapapansin ninyo yung barko po ng China, unti-unting lumiliko, no? Parang lumalayo na siya. Grabe, hindi sumasagot, no? Ito pagpapakita lamang ng puwersa ng ating Philippine Coast Guard kung paano po nila binabantayan itong mga barko na to ng China na pumapasok sa ating EEZ. Lalong-lalo na dyan sa katubigan po ng Zambales, no? At ito makikita natin parang tila palayo na yung barko ng China at makikita natin palaging ginagawa ng mga Chinese Coast Guard ang pumapasok o illegal na pagpasok sa mga katubigan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga EEZ na kanilang kiniklaim din, no, na illegal nilang kiniklaim sa loob ng ating Exclusive Economic Zone at sinasabi nilang ito raw ay pasok, mga tol, mga kababayan, sa kanilang tinatawag na 10-dash line. Grabe, no?
Samantala, sa isa pang mga balita mga tol, 200 milyong halaga ng misdeclared na fish na galing sa China o isda. No, nasabat po yan sa Port of Manila. Alamin natin ang balitang ito mga tol. Let's go! Nasabat naman ang 200 million pesos na halaga ng mga misdeclared na isda sa Port of Manila. Idineklarang taro sticks at sweet potato balls Nako, ang naturang... taro sticks tsaka sweet potato balls tapos isda. Ganyan po nanloloko tong mga Chinese na to. Tsaka isa pa no, ito yung masaklap mga tol na katotohanan. Nanguhuli sila sa karagatan ng Pilipinas. Tapos dadalhin nila sa China. Tapos dadalhin nila dito, ibebenta sa Pilipinas na mas mataas na halaga. Ganyan po yung kanilang ginagawa. No? Manguhuli sila ng isda dito, tapos dito rin nila ibebenta sa atin matapos silang ibalik sa China. Ngayon, nahuli. Diyan po sa Port of Manila at nalaman no, na misdeclared pa. Sweet potato balls daw yung kanilang shipment, pero yung na-declare nila ganon, tapos nahuli po sa Port of Manila at nakita nga po na mga isda ang laman. Ganyan-ganyan mga tol ang ginagawang panloloko na itong mga Chinese na to. Akala nila maloloko pa nila tayo ngayon, itong mga BOC na to talaga namang magagaling at matatalas ngayon, no? Palagdakan natin. Eloy. Ang shipment pero nang inspeksyonin, frozen mackerel at Grabe, galunggong na galing China ang laman nito. Naisyuhan ng warrant of seizure ang mga misdeclared na isda. Kakasuhan naman ang mga consignee ng shipment ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Ayan, mga tol, no, economic sabotage talaga yan. 'Di ba? Kasi misdeclared So yung tax na pumapasok diyan. Nagsimula yung mga ganyan-ganyan nung sinasabi nila diyan po sa mga pier natin, no, na nagpapasok ng mga kontrabando, lalo na yung mga Chinese na yan. Dapat talaga higpit ng gobyerno natin pagdating sa mga kontrabando o sa mga shipment galing China. No, dahil nga po yung mga yan, hindi natin masasabi kung totoo yung kanilang dinideclare dahil akala nila yung nakaraang administrasyon pa rin. No? Nako po. Honestly, kasi di ba meron ngayon hearing, di ba? Sinasabi nila na may mga misdeclared daw, no, doon sa mga transaksyon na mga pumapasok na container galing China, tapos mahuli-huli, iba yung laman. Diba? So, iniisip siguro ng mga to, makakalusot sila sa administrasyon ngayon. Akala nila yung kagaya ng administrasyon pa rin dati na baka may mga kapit pa rin sila. Ganon. Wala naman yung ibig ko sabihin doon. Wala tayong binabanatan dito, mga tol, no? Malinis tayo. Pero ito mga isda na to, sayang, no? Sana ma-clear. Okay? So, baka mamaya may mga ano pa yan, may mga sakit pa yan. Ma-check sana, ma-clear. At kung clear naman siya at malinis itong mga isda na to, pwede na siguro nating gagawin dyan. Ipamimigay sa mga kababayan natin naghihirap. Parang ganun ba? O pwede sana, pero ang laking halaga niyan. 200 million, no? Kung itatapon lang natin, sayang naman yan. No? Sana mapakinabangan ng ating gobyerno. At the same time, ng mga mamamayan, no? Sorry naman, hindi gobyerno. Mapakinabangan ng mamamayan itong mga nauhuli na to. At kahit ibang kontrabando sana na pwedeng pakinabangan, ibigay na lang, no, sa mga mahihirap, di ba? Kung nakalusot ito, then pupunta sa merkado, malamang yung smugglers, hindi na nila ibababa yung presyo Tama. So they will try to make maximum profits for their risk, di ba? So walang pakinabang to sa lahat. Ganun pala yun. Walang pakinabang sa lahat pala yun, no? So walang makikinabang dyan. Ang makikinabang lang dyan, yung mga nagpasok ng mga kontrabando na yan, di ba? Yun lang ang mga makikinabang dyan. Samantala, masyado tayong naghihigpit ang ating gobyerno pagdating sa mga Chinese, no? At higit 10 na Chinese na naaresto, no, dyan po sa scam hub sa Pasay. Scam hub na naman. Ba, yung mga pogo na naman po, no?
Yan. At natuklasan, napag-alaman na may mga kaso rin pala sa China, itong mga nahulin. Dako, alam niyo, yung Pilipinas, nagiging takbuhan na tayo ng mga ng mga tumatakbo sa China na may kaso. Hulihin na yung mga yan. Lahat ng mga Chinese dito, i-operate ninyo, i-ano ninyo, ano tawag dito, hulihin, pasukin lahat ng mga kumpanya na mayroong mga Chinese para malaman natin sino dyan yung mga illegal. Baka mamaya, lahat yan, mga may kaso sa China yan. Diba? Ubusin natin yung mga yan. Yan ang yan ang gobyerno natin ngayon. Dapat ganyan, kumikilos, umaaksyon. Hindi yung pinababayaan lang nating nagkalat yung mga illegal na Chinese dito sa Pilipinas. Okay, tapos nababalitaan natin sila pa yung may mga ginagawa matitinding krimen ngayon, no? Dito sila naghahasik ng ng kanilang lagim sa Pilipinas, no? Nabisong sangkot sa mga krimen sa China ang ilan sa mga narestong scam hub workers mula sa ni-raid na kondo sa Pasay City. May kaso na kayo sa China, dito pa kayo ng scam. Noong nakarang linggo, sumatotal higit 4 scam hub workers na ang hawak ng PAOK sa unang 2 buwan pa lang ng taong ito. Nasa frontline na balitang yan si Hindi na Karen lahat Leon. yan. Tuliro at nagtatago pa ng kanilang mga mukha ang 13 Chinese na ipinisinta ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC kanina. Nahuli sila sa ni-raid na scam hub sa isang condominium sa Pasay City. Napag-alaman ding wanted sa iba't ibang krimen sa China ang mga naarestong Chinese gaya ng Grabe, no, mga rin pala, pinaghahanap din sa China tong mga kumag na to, no? illegal gambling at fraud. Kasama rin sa mga natakip ang 3 Chinese na dating POGO workers ng Smart Web Tech sa Pampanga at Lucky South 99 sa Tarlac. Ayun, Lucky South na naman. Etong mga pogo na to, nagkalat na talaga. So, anong nangyari? Ang ginawa ng gobyerno natin, nag-all out sa laban diyan sa mga pogo na yan. Okay. So, ano nangyari sa kanila? Yung iba na ipatapon na pabalik ng China. Doon kayo maghasik ng lagim ninyo. At itong mga iba, talagang gustong maiwan dito sa Pilipinas at maghasik ng lagim. Kaya nagkanya-kanya silang ang takbuhan. Malamang sa malamang, ang ginawang strategy na itong mga tol, gumawa sila ng sarili nilang kumpanya kasi hindi nga sila makakabalik sa China. So nag-illegal na sila dito sa Pilipinas. Yan yung sinasabi natin na dapat maging mahigpit tayo. Ang gobyerno natin ginagawa ngayon, nagiging mahigpit dito sa mga Chinese na to. Hulihin yung mga illegal Chinese na yan. Tapon, pabalik sa China. Na nakatakas sa PAOCC raid noong nakaraang taon. Mga nakatakas ang isa raw daw, sa kanila, bugaw pa ng mga babaeng Vietnamese. Nako. May isa ring taga-torture ng mga POGO workers. Maraming Grabe, nakatakas dyan eh. So, naalala ninyo, dun sa Tarlac, ganun din, yung nangyari. Yung mga raid nila, ang dami rin nakatalon sa bakod eh. Di ba? Mga nakataka. So, gumawa sila ng paraan. di ba, nagkaroon pa nga ng, ng storya na paparating pa lang kami from the application of the search warrant. May nag-aalisan na doon sa Pogo Hub. So, Meron nagtitimbre. Parating pa lang sila, nakakalarga na itong mga to. So, meron nagtitimbre talaga. nagulat na lang kami na yung ibang hinahanap namin doon sa Wala mga na. Pogo raids na ginawa namin before, nakita namin dito sa Ayan. raid na ginawa naman natin sa Nako, Pasay. yung sinasabi natin maraming kasabwat Hulihin talaga yung ugat ng mga yan. Sa kabuuan, 403 foreign nationals ang nasa kustodiya ng PAOCC. Naaresto sila. Maganda niyan, ikulong muna, tapos tsaka ibalik sa China. Ikulong nyo dito ng 1 taon, pag ikulong nyo na 1 taon dito sa Pilipinas, lagay nyo sa Bartolina. Isang Chinese, isang Bartolina. Yung tipong lang, parang kulungan lang ng baboy. Ganun. Ang nasa kustodiya ng PAOCC. Naaresto sila mula sa 3 major scam hubs sa Parañaque at Pasay mula nung pumasok ang taong 2025. Bukod sa Pogo, sangkot sila sa scam gamit ng cryptocurrency, mass spamming, gold crypto wallets at messaging apps. Nakatakda namang iproseso ang kanilang deportation. Sa ngayon, Deport lang dapat dyan ikinulong. tuloy ang pagsuyod ng PAOCC sa mga foreign worker mula sa mga nagsarang Pogo Hub
matapos ibaba ang total pogo ban sa bansa. Tama. Ang problema, marami sa mga Chinese sa bansa ang walang record ng Bureau of Immigration. Mga illegal nga Pumasok kasi. yan nang walang clearance sa bansa nila yung pag-alis nila. Tapos wala ring clearance sa pagpasok dito sa atin. Oo, baka yung dinaanan nila Alice Guo nun, doon din dumaan yung mga yan. Imagine ninyo, walang clearance sa China. Wala ring clearance sa Pilipinas. Paano nakapasok dito yan, di ba? Ano yan, nag-magic sa China, biglang nawala sa China, tapos nag-teleport papunta sa Pilipinas. Naging-pag-ugnayan na raw ang PAOCC at BI para sa pagkakakinanlan ng mga naturang dayuhan. Nagbabalita mula... Diba? Dapat na tala sa mga yan ibalik sa China. Pero ikulong muna dito. Diba? Ang ginagawa nga nila, diba? Pag may nahuhuli ng mga Pilipino sa ibang bansa, yung mga, lalo't mga ganyan, yung mga pang-i-scam, panloloko, fraud, diba? Kinukulong sa ibang bansa, yung iba nga, hinahatulan pa ng mga bitay, diba? O, parusahan pa nila, nilalatigo. Dapat ganun din sila, no? Maging mahigpit tayo, lalo na sa ganyan, naghahasik kayo ng lagim dito sa Pilipinas. Latiguhin nyo muna. No? Alam ko, merong bansa na naglalatigo pa ngayon eh. Diba? O, kahit bigyan nyo ng tagli-50 latigo yung mga yan, ewan ko, di madala yung mga yan. Tapos tsaka nyo ibalik sa China. O, tsaka kayo magreklamo. Ngayon, anong masasabi ninyo sa ginagawa na ito ng gobyerno ngayon? Laban sa mga Chinese na to, sa mga laban ng gobyerno natin, laban dito sa mga insekto na to. I-comment down sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Peace. I'm out.